Konsumisyon ba ang paghahanda ng pagkain may nutrisyon? Hatid ng Food and Nutrition Research Institute ang solusyon. Menu ni Mommy. Isang maganda at masayang umaga sa iyo, kaibigan. Muli ito pang inyong lingkod, si Josie Gonzalez po, ng Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute. Narito po tayo para talakayin ang kahalagahan ng pagkain ng gulay katulad na lang ng ampalaya sa ating katawan. Isa sa mga pamantayan ng wastong nutrisyon ay ang pagkain ng gulay at prutas. Subalit, maraming Pilipino ang hindi nakakakain ng tamang dami ng mga ito. Ayon sa National Nutrition Survey ng DOST-FNRI, nakita na pababa ang konsumo ng prutas at gulay ng mga Filipino. At hindi rin nawawala ang kakulangan sa micronutrients katulad na lang ng vitamin A at iron at ang iba pang mga sustansya na karaniwang makukuha sa mga prutas at gulay at tumutulong sa pagpasa sa ayos ng ating katawan. Ang mga green leafy at yellow vegetables o berde madahon at madilaw na gulay ay mayaman sa beta-carotene na nagiging vitamin A sa katawan. Ang sariwa at katamtamang luto naman ng mga berdeng madahong gulay ay pinagmumulan ng vitamin C at E, iron, calcium, dietary fiber o yung tinatawag na hibla, folic acid at ilang pang phytochemicals. Ang iba pang gulay tulad na lang ng ampalaya, talong, okra, sayote at upo ay nakakaragdag ng dietary fiber. Meron din itong iron at B-complex vitamins. Kaya naman ipinapayo at tinatakuyod ang pagkain ng maraming gulay at prutas upang mapunuan ang mga kakulangan para sa micronutrients. Ikaw ba kaibigan ni kumakain ng ampalaya? Alam mo bang anumang pait ng lasa nito ay dulot naman nito ay mabuting benepisyo para sa ating katawan? Ang ampalaya ay isang uri ng gulay na tumutubo sa mga tropical na bansa tulad ng Pilipinas at iba pang parte ng Asia at Timog Amerika. Kilalang-kilala natin ang mga Filipino ang gulay na ito dahil sa makulubot na balat at mapait nitong lasa kapag kinakain. Kadalasang laman ito ng ating kusina at karaniwang inihain naman ng ating mga chef o mga tagapagluto sa ating hapagkainan bilang ulam o gulay. Mabibili ito sa palengke sa sari-saring hugis at laki. Ang ampalaya na mababa ang taglay na calorie ay nagbibigay ng karagdagang mineral tulad na ng calcium, potassium, magnesium, copper, zinc at iron. Ang calcium ay kailangan para sa matibay na buto at ngipin at yung iron naman ay para sa malusog at mapulang dugo. Ang ampalaya ay nagtataglay din ng vitamin A, B-complex, vitamin C at folic acid. Ang mga bitaminang ito ay tumutulong sa pagpapatibay sa katawan laban sa infection. Mataas din ang taglay nitong dietary fiber. Ang dietary fiber naman ay tumutulong upang luminis ang bituka at para sa regular na pagdumi natin. Narito ang ilang paraan kung paano ginagamit ang ampalaya bilang ulam o gulay. Ang ampalaya ay kadalasang sinasahog natin ito sa mga ulam tulad na lang ng pinakbet, isang kilalang luto ng gulay sa Pilipinas na may kasamang iba't ibang gulay tulad na lang ng okra, talong, sitaw, kamatis, kalabasa at bagoong. Ginagamit din ang ampalaya bilang insalada o salad. Binababad ang bunga sa suka at ang ating kasama nito ay asin, kasama din ang sibuyas at kamatis. Ang ginisang ampalaya naman ay may itlog ay isa rin sa mga paboritong ulam ng mga Pilipino, di ba? Ginigisa ang maninipis na hiwa ng ampalaya sa bawang, sibuyas at kamatis at pagkatapos ay inihahalo ang binating itlog sa ginisang ampalaya. O di ba may ulam ka na, walang masyadong karne, no? Ang dahon ng ampalaya ay karaniwang isinasahog naman sa ginisang munggo o iba pang gulay. Pwede ring isama ang ampalaya sa sauce na para sa pasta. Gawin itong puree, tinatawag natin puree ampalaya leaves o ihalo ang katas nito sa karaniwang recipe ng spaghetti sauce. Maghalo din ng pureed carrots at bell peppers para matabunan ang lasa ng ampalaya na medyo mapait. Pwede rin kayong magtanim ng ampalaya sa inyong bakuran. Maaaring itanim ang ampalaya sa buong taon pero pinakamainam na magtanim nito mula Oktubre hanggang Disyembre at mula Mayo hanggang Hulyo naman. Magtanong po tayo sa mga local offices ng Department of Agriculture para sa punlang buto na itinatanim o para sa kaalaman sa tamang pagtanim nito. O hayan mga kaibigan, sana naman may napulot tayong kaalaman tungkol sa
ating kaibigang ampalaya. Okay? Higit sa mapaits na lasa, alalahanin ang benepisyong dulot ng pagkain ng ampalaya sa ating katawan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, mga kaibigan, hanggang sa muli. Ang menu ni Mami ay hatid sa iyo ng Food and Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology. Para sa mga lutuin at pagkain puno ng nutrisyon, humingi ng recipe sa FNRI DOST, General Santos Avenue, Bicutan, Taguig City. O tumawag sa bilang 02-837-2071, local 2287. O mag-email sa mvc@fnri.dost.gov.ph. Menu ni Mommy.